Actually, wala namang pangit na comics eh. Ano siya eh, depende siya actually sa parang may tamang audience lang sa bawat art styles siguro na nakaka-appreciate. Oo, ganun siguro. Come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Uubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kita ng tawanan dito sa bagong tambayan. Ang bigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag na tangkain sumubok, hindi ka lulusot. Bawang tanong, may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Yo, what's up guys? It's your boy Amon here at nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Mindstock. Nandito na naman tayo ngayon para magbigay ng impormasyon, mga impormasyon na hindi natin akalain na kailangan pala natin sa ating mga buhay. At para sa mga bagong manonood at mga listeners natin dyan, if you haven't watched our previous episodes, please watch it on YouTube and listen to it in Spotify. And para naman sa mga bagong followers natin dyan, maraming pong salamat. At ito, meron tayong mga bagong guest. Actually, ito mga kaibigan natin na to, matagal na nating gustong invite dito. At ngayon lang tayo napaunlakan. So, ipapakilala ko sila sa inyo isa-isa later. At sigurado ako itong ating episode today is napakaganda ng mga topic. We will talk about Pinoy comics industry, Pinoy indie comics, and mainstream comics, art schools, and toy collecting, travel, and the yung paglabas ng mga bagong AI na possibly it could help or it could threaten our existence or trabaho. No, let's talk about it. Let's get Mindstock. So let me introduce you first with our first guest. Ay, di mo na guess. Co-host muna natin. Hindi ko na makalimutan. Sabi ko lang eh. Okay. So, ito, napakabait na bata. Hindi na to bata soon. Nako, 1 year na lang. Legal na to. Please welcome my co-host, Charles. Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Charles Darwin here. Kilala niyo naman ako and makikita niyo yung pages ko and mapapanood niyo yung mga video ko sa aking page na lalabas dyan. Yan, kung saan daw dyan. Oo. Okay, awesome. So, ayan, nakita nyo naman si Charles, ready, nagkakape. Dahil marami-rami tayong pag-uusapan tonight. So, next naman nating guest ay papakilala ko naman sa inyo ang ating next guest. Ito, ipapakilala ko sa inyo, malapit kay Charles to. Malapit dahil kadugo niya lang. Sige, please welcome Jojo. Hi guys, this is me, Jojo. I also known as Toyo Patis in Instagram. That's my artist, what's this, pen name? Tama, no? And yeah, shout out dun sa mga kumag dyan sa office na katrabaho ko. Shout out sa inyo. Oo nga. Yun lang. Ayan. Dapat pala si Charles na nagpakilala sa'yo. Pero okay lang. Goods na yan. Makikilala rin siya dyan. So, ang ating namang susunod na guest, ito, heavy-gut na to. Pagdating sa mga pinasok niyang industry. Isa sa mga pinaka-creative na tao na kilala ko. Napakaraming mga pinagkakabalahang mga yamaninsta. Big time yan. Big time talaga. Please, let's welcome our next guest. Please welcome Jayron Zapanta. Ayan. Hello guys, Jayron here. You can call me CD Ren. Sa app name ko is Power J. Yung sa YouTube channel ko ay CD. Ang screen name ko. Thank you for having me. Wow, ayan, ayos. Talagang napaka-formal ang mga guests natin.
Nag-i-Ingles! Rock and roll to the Mga English eh. Oo nga. So, ayun Yeah. guys. Itong dalawa nating guest, ipapakilala ko lang Charles yung mga background nila. Sige, sige. O gusto mo ikaw na magpakilala ng background kay kuya mo? Okay ba? Ikaw nang sabi ng Baka kanyang daw mga... kilala niyan eh. Ikaw magpakilala kay Jojo. Ano Kilala bang inanin ni Jojo? Kilala kita mula ulo hanggang paa. Kala ko mukhang ulo. Ayun eh. Alam mo, ulo mukhang pa eh. Mula ulo mukhang paa. So, ang kuya ko ay isang art teacher and also NFT artist na nag-drawing ngayon. And yun, puro siya more on art. And ano pang ibang work mo ngayon sa office ka ngayon, di ba, bukod sa teaching ng art? Yes, as of now, I'm also trying to learn syempre yung web designing kasi sobrang kailangan siya sa industry eh. Yun, web designing like HTML, JavaScript, Python, yan yung mga pinag-aaralan ko ngayon, and also yung UI designing. Python? Yes. Akala ko zookeeper. Ba't may Python? Iba yun. Ayun. Pag nainip ako, pwede na rin mag-zookeeper pag wala na. Pero magkalapit na kami kasi ako ICT ako which is the IT Tingnan mo, na Jo, yeah. idol ka ng kapatid mo. Yeah. Di ba? Nililook up ka niya talaga. Yeah. Di ba? Next time, bubuo na yan ng sarili niyang porn sites. Di pa. 1 year Joke pa. lang. 1 year pa, 18. 1 year pa. 18. Alright, ang galing no. Talagang itong dalawang magkapatid na to, powerhouse talaga to. Alam mo, naniniwala ako pagdating ng araw. Siguro itong mga to, malaki at malayo mararating pagdating sa mga papasukin nilang field. So yung naman natin, yung next naman natin na ating guest, bibigyan ko lang kayo ng brief na mga pagkakakilala ko sa kanya. Pero syempre, siya na magpakwento ng kung ano pa yung mga mga pinagagawa niya ngayon, no? Matagal ko nang kilala si Jayron way back 2007, 2008, Tagcom Days sa Cubao. Sa Gateway. Gateway Sa Cubao. Gateway. Napakatagal na, ano na ngayon? Magto 20 years na tayo magkakilala. 20 years Oh my na God. boy tayo. Oo. 20 years na tayo. Grabe. JT pa ako nun eh. Oo. At noong mga panahon na yon, kami ni Jayron ay nag-indie comics pa. Oo. So, Indie Comics. ito rin, isa ko rin itong kilala na napakahilig sa travel. Yeah, actually, lodi ko to sa travel. Ang dami ko Travel tinatanong boy. sa kanya. Pagdating sa mga in and outs, lalong-lalo na sa Japan, ito talaga itong tao na nakatulong sa akin to. Yung mga experiences niya, hindi matatawaran pagdating sa traveling. And, well, sa mga nakakilala sa kanya, toy collecting, isa rin to. Guru for toy collecting. At mamaya, i-discuss niya yung mga experiences niya, and sigurado ako magugustuhan niyo yung kanyang page mamaya. Isasabihin niya sa inyo kung ano yung page niya. And then, ano pa, meron ka pang mga ngayon, no? Mga iba pang mga ginagawang hobby? Webtoon. Oo. Webtoon. Oo, Oo nga webtoon, pala. webcomics. Isang sa client, sa isang personal. Wait lang, naalala ko pala, si Jayron ay computer din ang course ko, di ba? Tiyo. Napapalimutan ako sa mga IT rito. Ikaw lang naiiba. Oo nga, ako Sa lang talaga yung TUP pure Taguig. blooded ditong art boy artist na turn into chef. Fine arts. Ikaw kasi pure eh. Oo nga, ang galing Arts and crafts. Grabe ang Nice. lupit. So anyway, ayan, I'll give the microphone to Jayron. Ayan, Jay, sige, i-explain mo naman. Ano ba, kamusta naman ang iyong mga pinagagawa sa buhay ngayon? Eto, webtoon, may webtoon artist. So, dalawa webtoon na ginagawa ko ngayon. Ongoing sila. Yung isa sa client ko, yung kay Cockland VA. Taga-US siya. Ano siya, webtoon. Tapos may YouTube channel sila. Yung webtoon na ginagawa ko sa kanila, webcomic, dinadab nila. Oo. Nasa description lang yung link. Nice. Tapos yung isa naman, yung webtoon ko na personal, sarili kong IP, sarili kong title, yung Flower and Coin. Yung Kalaon ng Manga pa yun eh. Yes. Oo, na-publish siya Kalaon ng Manga. Tapos, since na-discontinue din yung Ono Manga, hiningi ko yung rights nung series ko. Ginawa ko webtoon. Oo, okay naman siya. May mga fans naman kahit papaano. Oo. Humble. Siya ng humble. Ayun, ongoing naman siya. Tapos, ano pa ba? Toy collecting, nag-quit na ako. Quit now, for now. Quit na ako. Baka more on hiatus Pero, lang mula. kailangan na magseryoso. Saka, hindi na siya sa cabinet. Oh, yung travel,
medyo hinay-hinay mo na ngayon. Oo. Sarap ng problema niya, no? Hindi lang kasya sa cabinet. Oo. Ay, wait, may tanong pa ako isa. How's your love life? Ilalagay ko yung nga nakaka-apekto sa toy collecting ko. Ay, lagot ka. Hindi naman. Hindi namin kakat yan. Oh, yung nag-Japan kami, niregaluhan niya ako ng toy worth 25,000. Oh, shoutout mo naman yan. Shoutout mo naman siya. Shoutout mo naman. Love Shoutout. ko yan si Naji. Yun! Love you. Love you. Ayan, Shoutout niya. Shoutout kay Naj. Tapos yun, may isa kaming channel, YouTube channel na about toys. Oo. 4 kami doon, 4. Ako, yung si Sats, yung shoutout kay Sats, classmate ko nung college, si Zaldi, schoolmate ko ng college, tsaka yung girlfriend niya si Sharina, 4 kami doon. Oo, nasa description, yung link. Yung mga Talagang- toys, about toys, anything, ganun. Group effort pala to. Oo, group Galing effort. nga. Oo. Naway lahat. May bago yun ah. Gaway lahat. Yan ba yung mga bagong ano? Bakatang sana all. Naway lahat. Ayun, Joe, ikaw naman. Kamusta naman ang iyong life in general? And your family, kamusta? Shoutout mo naman sila. Ayun, shoutout sa... Ay, sorry. Nagbibinata ka na. Shoutout sa misis ko na masipag. Yan. Pag-uwi ko na lang. Linawin mo kung anong gagawin pag-uwi. Pagtitimpla kitang kape. Ayun. O, teka, meron pa. Hindi, yun lang. Then, siguro ngayon, actually, sa film, tsaka mga like commercial projects, may mga pailan-ilan. Pagkaya pa naman, then binibigay ko yung ibang project kay Mrs. Kasi, para at least, kahit pa paano, nakukuha pa rin namin yung project, hindi na turn down yung client. Di ba yung ano yun, di ba? Sa ABS? Oo, Yung yan. sa ending credits, di ba? Nung kayo? Ay, ganun. big time. Ngayon, yung upcoming namin, talk and text commercial, siguro possibly next month marirelease na rin. Pero sa film ngayon, nagpahinga na talaga ako muna. Pero yung mga ibang project, binibigay ko dun kay Mrs. And then, ngayon nakafocus ako sa pag-aaral ng web designing, UI designing, and then wala naman tayo mag-drawing actually. Pero ang chance ko makapag-drawing kahit pa paano, yung pagtuturo na sa mga bata every weekend. Hindi ko kasi kayang bitawan yung pagtuturo kasi parang ano ko na siya parang hindi ako sanay na hindi kahit pa paano nakakapag-drawing. Parang siya yung ano ko panghinga. At Kahit least paano. nandun ka pa rin sa drawing. Yes, masabi ko pa rin, nagdo-drawing pa rin ako. And ayun, then full-time father kaso kahit for now, weekly umuwi. Pero kahit pa paano, bumabawi pag may pagkakataon. Yun. Nice. So, Yes. talagang, ito si Jojo, one of my, one of the people na kilala ko talagang dedicated family man. Yan, Yes, At saka yes. talagang seryoso ito pagdating sa work niya. Yes. So sige, tanong tayo ngayon sa one of our topics. I would like to open this discussion about dun sa kami ni Jayron. Siyempre si Jojo din before Charles, kung hindi mo alam, bata ka pa noon. Kami ay part din naman naging part kami ng comics industry ng Pilipinas. So, ako noon, nag-indie comics ako. I remember, nagpa-publish kami, especially nabigyan tayo ng avenue to publish our comics because of Comic-Con. Yes. And hindi lang Comic-Con, may iba pa mga events, pero mainly talaga Comic-Con yung pinaka talaga. Pinoy Comics, Comic-Con talaga. Comic-oriented. Oo, Yes. natatandaan ko talaga pag may Comic-Con, event of the year. Yun talaga inaabangan na lahat pagka-comics talaga. Comic-Con. Mga Hindi comics pa uso only. yung mga art market. Na yung Correct. mga comic-et. Hindi pa uso yun Oo. Mga ozin. Pasensya na rin sa dahil kami mga ancient one. Para sa mga hindi nakakakilala sa amin ngayon, ng mga bagong nagpo-post ngayon. Oo, dami na kasing bago. Dami na yung iba hindi ko nakilala Oo, Pero si dati. Kuya Jayron, updated pa rin siya sa di ba? Sa convention. Oo, Diba? kahit pa paano. Oo. O ako kasi, nag-stop na ako mag-produce ng indie comic. Nag-focus na lang ako sa pagko-commission. And syempre, at iba pang mga bagay na pinagagawa ko sa buhay. Alam ko, titinda na sa karinderya. Isa rin yun. Generic na sinasabi ko lang yun.
Pero, ayun, medyo may pagka-entrepreneur na ako. Businessman. Businessman and may nagdidwell din ako ngayon to cooking, culinary stuff, Ayan, ganon. Kaya, pagka hindi nyo pa napapanood yung mga niluto ko, ganyan, tignan nyo lang dun sa aking page, sa Amon Flores, at the same time sa aking YouTube, na makikita nyo dito sa screen na to. Anyway, ayun, let's discuss Pinoy comic manga industry. Hindi lang manga, siguro sabi na natin iba pang mga Comics, manga, mainly western, mga Yeah. So, format, basta comics. Ako, sisimulan ko, no? Ang napansin ko sa kanya ngayon, pagdating sa, ngayon na, yung contemporarya, dadako tayo mamaya sa atin. Ito muna ngayon. Grabe ang presyo. Pagmamahal na. Hindi na katulad entrance. ng dati, no? Grabe. Oo. Actually, mahal yung pag mga cosplay event. Pero pag art market o kaya Comic Con, mura ang entrance. Oo, yung Comic Con ata 150. Ang ticket. 150. Sila ang mahal yung mga cosplay mania. Mga umabot ng 600, 400. Hindi mahal. 600? Oo, mahal. Budget ko na yun pag pumupunta Oo, ko. nga eh. Ticket lang yun. Ano na yun eh. Grabe. One Piece Chicken Joy na yun eh. Oo nga eh. Oo. Oo, yung Comic Con yun. Art market kasi. Tapos, Comic Con, which is babalik na ngayon. Uy, ayan. Exciting yan. No, babalik na Ay, ngayon. shoutout sa ating mga kakilala dyan sa Comic Con, ating mga kaibigan, JC. Sila, Kuya John. Oh, Kuya yan. John Zamar. Tama. Yun, yung mga organizer. Si Ma'am Mga Sherry. organizers. Yun. Babalik daw. Speaking of Comic Con, naalala ko kagad dyan si Kuya Elmer Damaso. Ayan, sila taga-ilog. Elmer Damaso, Yes. grabe. Solid yung art style niyan eh. Sir Melvin. Yo, si Sir Melvin, nakakamiss yan. Oh, syempre, gumawa rin ng Kubori Kikiam si Kubori Kikiam, si Ay, meron ako nun. Yung ano ba yun? Ako alam ko yun. Meron ako nun. Basta meron ako. Michael David. Pahingi ng lotion next time. Dahil natin, gusto lang natin sila i-mention dahil Yes. syempre, hindi tayo ngayon makakarating sa kung saan tayo kung hindi dahil sa mga inspiration na binigay nila noon. Kung tayo ancient, sila yung talagang creation na sila. Mga OG. Sila yung mga Sila OG yung talaga. yung comic. Alam ko, yung student pa lang ata sila nun eh. Sa yung inorganize nila yung Comic Con. Correct. Sa unang Comic Con, sa bahay ng alumni. Hmm. Ata or graduate na sila. Kalimutan ko na. Basta ganun. No, ang nakakatuwa lang looking back. Pero ito nga dito tayo ngayon sa ating modern events. Di ba recently meron kayong booth? Oo, Ito ano yun? Ano event yun? Taco Expo. Oo, tapos. Kasama ka rin doon, di ba? Oo, kasama. pati Oo, sa doon yung siya. kapatid, di ba? Oo. Oo. Oo, nandun. Sila, Taco Expo tsaka Cosplay Carnival. Oo, cosplay carnival. Nag-release kami ng mga merch ng Art stickers, merch, mga fan art. Fan art. Walang comics yun eh. Walang comics. Yung pinamabenta Puro fan art at sticker yun eh, di ba? Oo. Art print. Oo, yun, art print. Which is, grabe na rin ang competition ng ng mga art merch ngayon sa mga event. Kailangan talaga mag-isip ka ng something witty or something unique para bumenta ka. Kasi kung halimbawa, puro Naruto merch, ang daming Naruto merch dami. doon. Ang dami nakamong idea na lumalabas. Like sa example, Halos sa lahat eh. experience ko kay Kuya Jayron, kami lang that time yung nagbibenta kasi ng mga Monster Hunter tsaka Oo, Form Software that time. Kaya may bumibili. Oo, kaya yung may bumibili. Eh, paano ngayon? Kamusta ngayon? Ngayon, since Last year ba yun? Last year, no? Last year, January. Last year. May mga nagbebenta na bang ibang Monster Hunter merch ngayon sa Konti. napansin niyo? As in, sobrang konti. Konti. Pero Malaki. niche siya no? Niche. Oo. Niche talaga siya. Last Genshin. Genshin, Genshin, no? oo, Genshin. Genshin. Tapos, Spy Family. Bye. Marami. One Piece pa din. Malakas pa rin Oo, One Piece. One Piece. Pa rin. Na Valorant. May malakas pa din. Valorant. Pixel art. Ngayon, Kaya yung may mga dumarating, mabenta, natutuwa eh. Kasi, hindi sila makakita ng merch na gano'n eh. Oo, very... Yung Elden Ring mo, malakas yun. Oo, Elden Ring. Oo, nagbenta siya mga gano'n that time. So, iba na yung competition ngayon sa pag magbibenta kayo ng... Pero may mga malalakas pa rin eh na mga nagbebenta, yung which is ginagawa nilang for a living na. Oo. Mga ganun. Oo, may mga ganun. Na, Siguro tapos kasi- seryoso talaga sila. Yung organized pa din na nila. Sobrang dami. May mga ganun for a living na. Ang kaso ngayon, nagmamahal na yung boot.
Yun yung Inflation. relation. Oo, no, yung booth talaga ngayon ang nagda-drive actually ng ano eh, sa Siyempre, presyo. kailangan mo makabawi eh. Even mga cosplayers na nagbubut, umaaray sila ngayon. Oo. Yung nagbebenta ng prints nila. Speaking of booth, cosplayers booth, no, hindi na tayo nasa comics eh, no? Oo, Nasa event na naligaw tayo. pa rin Eh. naman. Pero okay lang, Event okay na. lang. Oo. Pasok pa rin naman sa within the area of conventions. Yeah. Ganon. Meron na ba rito, katulad kasi sa Thailand, meron ako nakita, gravure yung mga binibenta. Meron na ba rito Oh, nagbo-booth? meron. Promise. Oo. Meron. Tapos may paano sila eh, parang Anong pangalan ng booth nang maiwasan? iiwasan pa talaga yun. Ano yun, may mga service nga sila eh. Yung parang pag Yung- bumili ka ng maraming yung, bundle nila, may libre kabi doon. Kami doon, stop on me Oo. daddy, mga ganun. Para maiwasan. Wink, wink. iwasan natin yan. Siyempre, iiwasan namin ni Charles yan. Mahirap eh. Ayaw natin na Christian channel tayo rito. So, maglokohan tayo. Nostalgia naman tayo, Jay. 2006, 2007. Actually, mas maaga pa din yung mga event no ng mga indie Oo, sila ano events. yun eh. Yung, Culture Crush. Oo. 2005. Hindi na sila eh, yung mga photocopy. Citricon. Yung ano pa yun eh. Citricon. Mm. Naalala ko nga. Mm. Yung Citricon Culture Crush Comics. Yan. Citricon. Citricon. Culture Crush yung event nila. Ragnarok. Yan ang ano nila. yung- Kaanuhan ng Ragnarok yan. Yung mga At- ano nila. Diyan din, diyan ang isa sa mga major exposure ni Alodia. Oo. Hindi pa siya sila. ganun kasikat. Di ba? Mm. Sa Loja. Nasa cover siya ng ano eh, ng Culture Crush. Oo, saka yung kapatid niya, di ba? Oo, sila. Tandang-tanda ko si Alodia dati sa C3, sa Culture Crush Comics. Yung nakalimutan ko na kung anong issue yon, pero yung issue na yun ng comics na yun, pag binuklat mo yun, may may mahaba na nandun yung mga photo nila. Parang nagpo-pictorial sila. Ganun. Kita ko yun dati eh. Tapos maganda rin naman noon si Alodia, mas maganda na ngayon. Pero iba yung itsura niya ron eh, dati. Oo. Actually, akala ko nga nun si Alodia, si Ashley. Si Ashley. Kasi di ba parang naka-cosplay nagkapalit. siya nun ng Yuna. Yung nasa Rico. O, Rico. Ang akala ko dun si Alodia dati, siya si Yuna. Pag in fairness kay Alodia, nung hindi pa sila ganun kalalaking mga superstar katulad ngayon, napaka-approachable nila. Sa totoo lang, mabait, ever since, mabait talaga sila. Namamansin, ngayon kasi syempre, hindi na nila masasabi kung sino yung kausap nila, di ba? Oo nga. Sa dami niyan eh. Pero noon, nung maliit pa yung mga community, hindi naman sila mahirap lapitan, no? Oo, yun yung natatandaan ko sa kanya. So ayun, Jayron, magkano dati yung commission mo pagka on the spot sa table? Ay, oo, 50 pesos ata. 50 pesos, sketch. Oo, dati. Nagko-commission kami Malakas dati. dati. Ang dami nagko-commission sa ganun dati. Sa Oo. event, mga karakter nila. Parang wala nang nagaganon ngayon sa mga... Meron, Meron pa rin. konti. Pero nung nakaraan kasi sa Otaku Expo, di ba, parang ano na lang, tawag neto, parang competition na lang ng mga mag-drawing doon. Oo, art Diba? contest. Yun na Pero lang eh. sa mga art booth, may nag-commission pa rin. May meron iba nga colored eh. Oo. Oo, kaso mahal. Magkano na ba presyo ngayon ng Yun, commission? hindi ko alam. Headshot yata magkano eh? Oo, Parang headshot 150, pa lang eh. 300, what the hell? No? Ako panahon ko 50 eh. Masaya Oo, na ako 50. eh. Oo, dati sa event. Shout out commission. sa mga nagpapa-commission sa amin dati. Naniniwala kayo sa mga pinagagawa namin. Ayun. Tapos naalala ko lang doon, yung struggle magpa-print ng comics, tapos Xerox, paano Xerox araw? talaga. Xerox pa yun. ano yan? Xerox, so magpiprint ka ng master copy. Oo. Dapat yung master copy mo, maganda yung pagkakaprint. Diba? Tapos ilalatag nila. Ngayon kasi, madali na lang, digital file na lang eh. No. Tapos print na. Paglabas, naka-booklet align na. Yung pang-booklet. Oo nga. Tapos yung may ibang machine, naka-stapler na agad paglabas. Oo. Alam mo dati, nung panahon na yung nag-exist pa yung comic group namin, shoutout dun sa mga comic group, comic book group ko dyan. Okay, Rayo. Yoki Rayo, yan, sila Lani, sila Luigi, sila Kim, sila Baiken, Leslie, Joanna, si Aldrin, yan, lahat. Shoutout sa inyo. Tawag dito, may iniisip kami parang pakulo dati na, kaya, wag naman tayong wag na natin i-print. Nung panahon kasi noon, technology CD eh. Ilagay natin sa CD. Para parang meron din dubbing, ganon. Okay. Comic dub siya sa CD. Kasi doon na namin may insert yung voice eh, kasabay ng file na yun, di ba? Ginawa niya pala dati yan. Oo. Idea.
Never hatched. College life ba yan? College namin. May gumagawa na sa Japan eh. Talaga? Oo, sa mga Inisip comic namin yun dati, parang Oo. maiba naman tayo, CD bebenta natin, Oo. tapos nakadub yun. Dati Dati yun, tagal na talaga. Oo. As magto 20 years ago idea yun wala pa dati. ako nakita ganun sa Pilipinas. Ganon kami dati. Sayang. Dapat. Oo, sayang di namin na-implement. Sadly, bago namin magawa yun, nag-collapse kami. Dali lang yun, i-burn lang yun eh. Kaya nga, Magawa burn. mo lang yung file. Burn No, mo kasi lang nung yun, araw, nung panahon namin, 20 years ago, or bago mag 20 years ago, ang technology CD-DVD. burn. Kaya nga isa Uso kasama na. natin dito CD eh. CD. Compact CDJ. disc. CD. Kasi yun, di ba? Ang CD ay bilog ang CD. Bilog ang CD. Ba yun? CD ka din? Oo nga, Charles Darwin. Ito totoong Charles CD. Darwin. Ito totoong CD. So yun, tapos, ayun, shoutout din sa mga nakasama namin mga superstar dati sila. Mga nagme-mentor sa amin dati sila Kuya Wilson Tortosa, sila Kuya Jenison Rosero, mga pangalan to na noon, mga nagda-drawing. Sila Kuya Stephen Segovia, Harley Tulibao. Sila Harley. Siyempre, hindi natin makakalimutan ng ating favorite mentor, si Kuya Elmer Damaso. Yes. Mga inspiration natin yan, si Kuya Ilog. Ayan. At lahat, sila Kuya John Samar ng Culture Crush. Ayun, nakakatuwa lang pag-iisipin mo noon yung comic industry or yung comic scene na indie. Ang liit lang eh. Halos pagka pumikot ka doon sa within the convention hall, kilala mo lahat. Dati. Kilala mo lahat. Sa dati sa event, may doon, namamakyaw. Correct. Bibili niya lahat. Kaya mo pa noon mamakyaw. Kaya hindi mo nagagawa yan. Dalawang boot pa lang, wala nang pera. Kawawa pera mo. Kawawa Naalala ko nun si John Lapus eh. Si John Lapus, di ba? Sa Comic Con. Sigurado ka ba si John Lapus? Dahil sa Oo, si pangamukha yun Yung talaga. John Lapus talaga yan. Mamakyaw siya ng Bayan ng alumni. Yes. Lapus talaga. Mamakyaw siya. Supporter siya ng mga indie comics talaga. Sinabi niya rin yata before sa isang sa isang interview niya, parang mahilig siya sa comics. Wait, Kaya yun. speaking of John Lapus, parang nakita ko sa kanya may interview siya recently, parang umiyak pa nga siya, parang nalaos na raw siya, ganun. Nakalimutan ko lang saan ko na panood or na hapyawan na may ganun siya, so naiiyak siya na hindi na siya ganun kasikat. Dati, talagang putok na putok siya sa GMA7 eh. Yung meron pa nga siya yung parang star talk niya, parang ganun. Tapos sumasayaw siya ng wag kang matakot sumaya. Ganun. Sumasayaw siya, ganun. Yan yung naalala ko sa kanya. Pero yun, huge comic, pala siya, supporter pala siya, Yes. Dapat na sa YouTube. Oo nga, hindi ko alam kung may YouTube siya. Nalabas na artista naging YouTube. Correct. Malakas kayo yun, mas makakahatak sila na Comic-Con, no? At ano pa yung mga bago ngayong parang pwede mong paglabasan ng iyong mga creations pagdating sa comics? Online, sa Facebook. Upload mo. Tapos, madaling nag-viral yung comics mo. Ngayon pala, uso ngayon. Yung comics na memes. Memes. Oo, yung coma? Yung coma, parang yung coma? Kahit dalawa lang na pattern, nag-uusay. Basta related sa buhay mo. Yung mga ganon. Yun nagbabayal. Katulad sila, Little Things. Sila... Tarantadong Kalbo. Ayun, Tarantadong Kalbo. Sila Escape. Sila... UGH. UG. Hindi mo ano yun eh. Sinas Gupit. Yung mga ngayon eh. Yun yung modern ngayon eh. Dahil sa social media, madali rin mag-viral. Tapos ang kinaganda nun, nagbubot sila sa event. So, pinaputakti sila ng mga buyer. Kasi kilala sila online eh. Nakita mo, pag-boot nila, ang dami. Speaking of, nung sa Otaku Expo, nung nandun tayo, meron dun isang sikat na animator, si Gen Animation. Nakita mo ba yun mo sa Otaku Expo? Ay, hindi ko napansin. Ang daming pumupunta sa kanya. Yun ang maganda talaga. Tapos, ang strategy niya, yung lahat ng bibili sa kanya, pipicturean niya, tapos isusulat yung pangalan. Isa-shoutout niya sa video niya. Mabait. So, lahat ng bumibili sa kanya, na bumili na sa kanya, na shoutout niya pa, so papanoorin pa yung video niya. Mauta ka. Kasi aabangan yung yung shoutout tsaka yung picture nila sa dulo Mauta ka. Expose ka na ngayon. Alam na namin kung paano gawin niya. Gawin natin yun. Next time. Doy, thank you sa idea. May views pa yung niyan. Correct. Talino rin. Talagang para-paraan Sa bagay talaga. na yung uso ngayon. Para-paraan na lang eh.
Ang lakas kasi ng social media talaga ngayon, grabe. Wait, so ito, si Jojo naman tanongin ko. Alam ko si Jojo before nag-try siya mag-comics eh. May comics ka dati tayo nila Frank. Yung Tokidoki. Tokidoki. Kung naghahanap kayo ng place para sa next camping trip nyo na napakalapit sa Metro Manila, I want to introduce you to James Peak Camping Farm Antipolo. Ito ay isa sa mga pinakamagagandang camping site na matatagpuan lamang dito sa Sitio Maagay, Barangay Inarawan, Antipolo City. 20 minutes drive lang from Metro Manila at pwede ditong ma-enjoy ang almost 360 degrees view of Laguna de Bay, Tanay Rolling Hills at syempre ang binabalik-balikang napaka-romantic na Metro Manila City skyline. They also offer fresh produce na pwede niyong bilihin at pitasin straight directly sa kanilang farm. Kaya naman hindi lang marerelax ang iyong soul, sa view pati na din ang iyong katawan. Siguradong 100% organic farm fresh fruits and veggies ang mabibili nyo dito. I encourage everyone to check out James Peak Camping Farm Antipolo. I'll post the contact and links after this video. Okay guys, welcome again to Mindstock at nagbabalik tayo ngayon para pag-usapan ng naputol nating kwentuhan tungkol sa comics, indie comic scene and Pinoy comic in general. So, ayun na nga, sa akin in conclusion, no, i-conclude na lang natin yung ating usapan regarding that. Some way, yung mga naranasan natin noon sa pagko-comics at mga bagay na natutunan natin dati, it helped us shape na kung nasan tayo ngayon. And marami ako natutunan doon na mga bagay na nag-help sa akin ngayon kung nasan ako sa pagko-commission. Siyempre dati parang hirap na hirap sa mga deadlines. Ngayon, syempre, onting hirap na lang sa mga deadlines. Hirap pa rin, hindi mo rin mawawala. Pero, kumbaga natutunan mo rin na kailangan mo talaga pag mayroon talagang time, you have to finish it. Kasi, syempre, professionality mo yun eh. Pagiging professional mo, kailangan pa rin. So, ayun, any parang mga final words regarding do sa topic natin sa Comics, J? Final words pa, di ba? Ano yung mga, parang hindi mo malilimutan mga aspect na nakadagdag sa'yo regarding dun sa syempre. Actually, that time, buti ka na ako hindi makagraduate eh. Comics lang ako ng comics eh. Sa awa ng Diyos nakagraduate naman. Masyado ako na-addict sa comics eh. Tapos which is naging trabaho, hindi ko na na-pursue yung IT kahit graduate ako eh. Puro comics na lang eh. As yun yung work ko ngayon, comics. Tapos manga, yun. Minsan illustration, papagawa sila ng character nila. Ganon. Sobrang malaki na itulong ng indie comics. Yeah. Lalo na para makapag-socialize ka, ma-meet mo yung mga artist na idol mo, yung maganda. Tapos may yung mga fans mo, yung matutuwa sa comics mo. Diba, magtatanong, ano synopsis nito, kung about what. Yun na, pag bumili siya, nakakatawa. Lalo that time, pag may review, yung mga nagpo-post ng mga, ano pa dati, ano ba tawag doon? Vlog. Si Comic Ninja. Yun. Si Comic Ninja. Mga text lang yun. Tapos konting picture. Yun, yung pauso. Re-reviewin nila. So, tutuwa ka. Ganun siya. Okay. Ikaw naman, Jo. Any takeaways? Yung mga hindi mo malilimutan mga pinagagawa mo noon regarding sa nung time na nagko-comics ka pa? Diba na tayo, di ba? Monster Hunter? Monster Hunter. Actually, malaking bagay na na-appreciate ko, matutunan ko sa comics industry is kung paano mo rin i-appreciate yung craft nung every artist. Siyempre, as an artist, na-experience mo rin yung process, yung frustrations, kung paano mo mabuo yung story, yung script, tapos hanggang sa maging, alam mo yun, panels and illustrations na siya. And then at the same time, yung dedication ng bawat artist, kahit maganda or hindi. Actually, wala namang pangit na comics eh. Ano siya eh, depende siya actually sa parang may tamang audience lang sa bawat art styles siguro na nakaka-appreciate. Ganun siguro. So, and at the same time, yung effort din ng community para
i-sustain yung comics sa Pilipinas, which is, di ba before, nagkaroon pa ng parang usapin na yung comics sa Pilipinas is dying or namamatay siya. So now, nakita mo naman yung growth ng comics industry sa Philippines is until now, it's still, ano siya eh, parang... Do you think it's thriving or surviving? I think it's... Dalawang magkaibang word yun, Oo nga eh. Siguro surviving for now kasi kakagaling natin sa pandemic eh. Oo nga. Yun, di ba? Wala nang comics-oriented na event. Yeah. Comics-oriented event. Let me clarify yung comics is hindi lang siya printed. Meron pang online. So, hindi siya napigilan ng pandemic. Siguro thriving yung event. Online Yung side. event. Oh. Yung event, yung physical. Physical. Online, mas gumanda. Yes. Yung webtoon, may online sa Facebook. Yes. Ang maganda kasi ngayon, may mga online platform na eh. Then may mga community ng mga comic artists na pwede kang sumali. Tapos, hindi ko na mention kung ano yung mga ano na yun kasi. Pero yun yung maganda ngayon. Parang parang aspiring artist, there's a lot of ways to show your craft. Diba? Yun na yung maganda ngayon sa community. Alam mo, ng Jo, kaya lalo kitang sineseryoso, nag-i-English ka. The teacher kasi yan eh. Sorry naman. Wala talaga pag Sensei. Yun lang naman. Tawag dito, si Charles kasi, ito, ang kanya namang masasabi through the perspective of a reader. Kasi siya, hindi ka nagdo-drawing, pero as a reader, siguro naman na-appreciate mo naman yung mga, katulad niyan, pag halimbawa nagbabrowse ka ng mga gawa ng mga indie comic creator. Well, sabihin ko na lang kung ano. Kasi, kayo, kayo na nabuo na kayo na experience eh. Kung baga nahubog na kayo, yan na yung resulta ng experience niyo. So ako, may time pa naman ako, marami pa akong time, tapos magkakaroon pa ako ng mga experience na huhubog naman sa akin na bubuo sa akin in the future. Well, kahit kayo naman eh, may mga experiences pa kayong magagawa ngayon na alam niyo, may mababago pa sa inyo. So, Hanggat buhay, fighting. matagal pa. Buhay. Hanggat may kamay pa. So yun guys, kayo guys, sa ating mga listeners and our mga nagwa-watch sa atin ngayon, if hindi man kayo nakaabot sa mga contemporary comic, indie comic ng Pilipinos, siguro naman yung sa mga medyo oldies natin, ng mga nakikinig at nanonood dyan, ng mga bangketa comics natin dyan, di ba? Mga liwanag comics, funny comics, yan. Siguro naman abutan niyo yan. Ano yung mga hindi yung makakalimutan mga kwento kung may naalala pa kayong comics na gawa ng Pilipino noon? At paano nyo nakikita yung future ng Filipino comics ngayon? At kung hanggang ngayon ba tinatangkilik nyo siya o mas maganda na ngayon tumangkilik ng iba pang mga comics na gawa ng ibang lahi? So if you have any comments there, just comment down below at babasahin namin yan. At syempre, sasagutin din namin kung mayroon kayong mga tanong.